Senator Robin, tutulong sa pagdepensa sa 2024 budget ng DA. Food security, pinatiyak sa bagong kalihim. Ang detalye mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Na dumalo si Senator Robin Padilla sa flag ceremony ng Department of Agriculture araw ng Lunes para ipakita ang kanyang buong suporta sa kagawaran at sa kinikilalang kaibigan ang bagong kalihim ng DA na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Dito umapela ang senador sa mga taga-DA na tulungan si Laurel sa kanyang pagsisikap na bigyan ng Pilipino ng food security o sapat na supply ng pagkain. Ikinalulungkot ng senador na bagamat isang agricultural ng Pilipinas ay hindi niya maintindihan bakit hindi umuunlad ang sektor ng agrikultura ng bansa. Kaya dapat ginagawang prioridad ng pamahalaan ang food security upang masiguro na may sapat na supply ng pagkain ang bawat Pilipino. Kaugnay nito ay tiniyak naman ng mambabatas na kanyang dinepensahan ang panukalang budget ng DA para sa 2024 sa pagsalang nito sa budget deliberation sa Senado. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, kapartner mo sa balita. Samantala, negosyo, mas gusto ng mga kabataan sa halip na mamasukan. Ang detalye mula kay Kapartner June Samson. Kapartner June. Nadiskubre na maraming kabataang Pilipino ang mas gustong magkaroon ng sariling negosyo at mga sideline kaysa manatili sa isang trabaho na pangmatagalan. Lumitaw sa pag-aaral ng HMO company na PhilCare na nag-survey sa mga kabataang Pinoy na edad 16 hanggang 26 na kabilang sa henerasyon na tinatawag na Gen Z o Zoomers na 28% ang nagsabing mas gusto nilang magtayo na lang ng sariling business habang 26% ang nagsabi na mas gusto nilang flexible ang kanilang oras sa trabaho at 24% naman ang piniling magkaroon ng mas maraming sideline kaysa isang full-time na trabaho. Sinabi ni Dr. Fernando Paragas, PhilCare Lead Researcher at Dean ng UP College of Mass Communications na lumitaw sa pag-aaral na hindi lang basta trabaho ang hinahanap ng mga Gen Z dahil mas mahalaga sa kanila na magkaroon ng makabuluhang karera na akma sa kanilang personal lifestyle at professional na mga layunin. Lumabas din sa survey na number 1 priority ng mga kabataang empleyado ang pagkakaroon ng magandang health benefit sa trabaho. Malapit lang ang trabaho sa kanilang tahanan at pangatlo naman sa kanilang wishlist ang masayang work environment habang nasa pang-apat lamang sa listahan ng priority ng mga kabataan ngayon ang sweldo. Naniniwala naman si PhilCare President Jigger Tanco na ang survey na ito ay mahalaga sa mga kumpanya upang higit silang makapagadya sa mga pangangailangan at paniniwala ng mga bagong empleyado mula sa hanay ng mga kabataan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News! Samantala, eksaktong alas 7:05 ng gabi nitong Lunes, November 30, 2023, nang namataang lumabas sa PNP Custodial Center si dating Senator Laila De Lima. Walang ibang sinabi ng dating mababatas kundi ang pagpasalamat ito sa mga tumulong sa kanya ng dasal at suporta simula ng makulong ito 6 na taon ang nakakaraan. I'm free. Salamat sa wakas. Malaya na po ako. Finally, I will be free after 6 years and 8 months and 2 days after 2,424 days. I am now free. Sabi niya, sweet freedom. Thank you, Lord. Thank you to everyone. Maraming salamat po. Ayon kay dating Senator Laila De Lima, matatandang kinasuhan si De Lima dahil sa di umano'y pagkakasangkot ito sa pagbebenta at distribusyon ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison or MBP noong Justice Secretary pa ito. Sa kabila nito, pinayagan ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 ang dating senador na makapagaya ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nauna nang na-dismiss ang 2 kaso at isa lamang natitira na kasalukuyang dinidinig sa Muntinlupa RTC, ang criminal case number 17-167 na siyang huling kaso nito. Dagdag pabalita, DepEd, pinayuhan na itodo ang resources ng K-12 kung ipagpapatuloy. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Dalawagan ang isang senador sa Department of Education na pagbutihin ang pagpapatupad ng K-12 program kung ipagpapatuloy ito.
Nananawagan si Senador Alan Peter Cayetano na kung talagang determinado ang Department of Education o DepEd na ipagpatuloy ang K-12 curriculum ay dapat itodo ng gobyerno ang paglalaan dito ng resources. Binigyang diin ng Senador na nahaharap sa krisis ang edukasyon sa Pilipinas at kailangang ayusin na ito ngayon, kung hindi anya ay magkakaproblema sa susunod na 15 taon. So ang punto ko ay hindi natanggalin ang K-12. Ang punto ko, mag-decide tayo. Kung tayo ay committed sa K-12, yung 400 bilyon para sa classroom, ilagay natin. Hindi kaya ng 1 taon, pero kaya ng 4 na taon. Yung kailangan na gamit, no, na mga sewing machines, ng mga kitchen, ng mga sports facilities, ng mga garahe at mga makina, ilagay natin sa loob ng mga school. Gate ni Cayetano, may pera ang gobyerno para maisakatuparan ito sa loob ng 4 na taon. Paliwanag niya na bagamat hirap ang Pilipinas, ay may pera naman tayo. Dagdag pa niya, hindi kinakailangang agaran ang pagpapatupad nito. Kung hindi kakayanin ng 1 taon, ay pwede naman sa 4 na taon. Nasa 718 billion pesos ang panukalang budget ng DepEd para sa 2024 sa ilalim ng aprobadong bersyon ng Senate Committee. Kung madaragdagan ito ng 400 bilyong piso para sa maayos na pagpapatupad ng K-12, ang kabuang panukalang budget ng ahensya ay magiging 1 trilyong piso. Inulit ni Cayetano ang kanyang paninindigan na isa sa mga dahilan ng learning poverty sa bansa ay ang kakaunting oras na ginugugol ng mga mag-aaral sa paaralan. Suwestyon niya, magpatupad muna ang DepEd ng ibang curriculum na magbabalik sa haba ng oras ng pasukan sa 8 oras kada araw. Hindi ka sure kung 4 hours, 3 hours, and then yung kakompetensya na nung anak mo, paglabas ng classroom, nandyan na po ang social media, TikTok, cellphone, etc. Kaugnay nito, hinimok naman ni Cayetano ang mga Pilipino na suportahan ang Education Department sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagkaalarma sa nasabing krisis. Kung hindi po tayo magbabago, instead of better jobs for our OFWs at instead of mas kokonting mag-a-abroad, baliktad mangyayari. Mas maraming mag-a-abroad at ang makukuhang klase ng trabaho ay yung trabahong mas maliliit ang sweldo at mas delikado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Samantala, tinalakay nila Vice President and Education Secretary Sara Duterte at Health Secretary Teodoro Herbosa ang mga solusyon sa isyong may kinalaman sa kalusugan ng mga Pilipinong mag-aaral. Sabi ni Vice President Duterte, tiyakin ng DepEd at DOH na ipatutupad nila ang programa na tutugon sa mga isyong pangkalusugan, mag-aaral na hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa kanilang mental at kalusugan at kagalingan. Kabilang na dito ang programa ng pamamahala ng stress, ng mga serbisyong pangkonsultasyon, paglikha ng isang mapagmahal na kapaligiran para sa mga kabataan. Natalakay din ng 2 opisyal ang ilang isyong pangkalusugan, particular na mga insidente ng kaso ng HIV/AIDS sa mga batang mag-aaral, teenage pregnancies at mga isyong kaugnay sa kanilang mental wellness dahilan ng mga suicide. At para sa huling detalye ng ating balitang national, COMELEC hinimak naman ang mga guro na iba pang nagsilbing poll workers nung BSKK na kuinin na ang kanilang mga honoraria sa kasalukuyan nasa 1% na lamang at hindi nakakuha nito. Ang detalye mula kay Kapartner Margot Gonzales. Kapartner Margot. Malapit ang matapos ang COMELEC sa pamamahagi ng honoraria sa mga guro at sa iba pang nagsilbi sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE. Sa nakaraang 2022 national elections, ang halaga ng honoraria ng mga poll workers sa BSKE. Mula sa 6,000 at 5,000 ay itinaas sa 10,000 at 9,000 ang honoraria ng chairman at miyembro ng electoral board. Bukod dito, yung mga poll workers sa mga lugar na may kasabay na plebisito tulad ng Bulacan ng BSKE ay tatanggap ng dagdag na 2,000. Noong BSKE, nasa mahigit 800,000 ang bilang ng gurong nagsilbing poll workers ayon sa DepEd. Sa data naman ng COMELEC as of November 11, 99.45% na sa mga electoral boards ang tapos ng kumuha ng honoraria. 99.50% naman sa mga DepEd supervising officers at 99.33% naman sa DepEd support staff. Sa ngayon, 1% na lamang ng mga poll workers ang hindi pa nakakakuha ng kanilang honoraria. Ayon sa nagkapagsalita ng COMELEC na sa Attorney Rex Laudianco, araw-araw yung kanilang panawagan sa kanila
na pumunta at makipag-ugnayan na sa kanilang pinakamalapit na election officers para makuha na ang kanilang honoraria noong nakaraang eleksyon. Para sa Just Pilipinas Kumahal, Mary Gonzalez, SMNI News. International News Blast. At sa ating balitang international, Turkey. Inikayat ng Estados Unidos na awatin ng Israel sa pag-atake sa Gaza. Ang detalye mula kay kapartner Joyce S. Burr. Ipinanawagan ng Turkey sa Estados Unidos na awatin ng Israel sa kanilang pang-aatake sa Gaza, lalong-lalo na't sila ang may malakas na impluwensya dito. Hindi nga lang magkakaroon ng kasunduan ayon sa Turkey kung hindi ikukonsidera ng Estados Unidos na pag-aari ng Palestine ang Gaza. Matatandaan namang nagsimula ang pang-aatake ng Israel sa Gaza nang unang umatake ang Hamas militant group sa Israel noong October 7. Ikinamatay ang nabanggit na pag-atake ng 1,200 katao, lalong-lalo na mga sibilya. Sa naging pag-atake ng Israel sa Gaza, umabot na sa 11,000 ang nasawi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Joyce Esber, kapartner mo sa balita at serbisyo. Business News Blast. At sa ating balitang business, isang vape label imbestigahan sa umano'y tax evasion. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Iimbestigahan ng House Ways ang Minsan Committee ang vape label na Flava. Nag-ugat ito sa isang raid ng warehouse ng vape label lalo sa Valenzuela noong October kung saan nasa 1.4 million piraso ng 10 ml disposable vape pods ang discovery at illegal na pang-ini-import. Ayon kay Albay, si Representative Joey Salced na sinasabing Flava ng free base vape ang kanilang produkto kahit na naglalaman ito ng salt nicotine na kailangan ng mas mataas na tax rate. Sa batas, 52 pesos per ml ang tax salt ng nicotine vape, subalit na sa 60 pesos per liter 10 ml lang ang free base vape. Bagamat nagkakahalaga ng kauhang 1.43 billion ang vape products, na tayo nasa 328 million ang halaga ng tax na hindi binabayaran ng Flava. Hinikayat na rin si Senator Rafi Tulfo ng Bureau of Customs na maghain ng kaso laban sa sinumang sangkot sa smuggling ng e-cigarettes. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Service. Sports News. At sa ating balitang sports, top performers sa Pinoy Artist bibigyan parangal sa PSA Awards Night sa 2024. Ang detalye mula kay Carla Abellana. Bibigyang parangal ng Philippine Sports Writer Association o PSA ang top performers na Pinoy athletes sa kanilang awards night ngayong January 29, 2024. Iilan sa mga ito ay sina EJ Obiena, Maggie Ochoa, Annie Ramirez at maging Angilas Pilipinas. Nominado rin ang nabanggit na 4 sa Athlete of the Year Award. Maliban sa Athlete of the Year Award ay ibibigay rin sa awards night ng PSA ang mga parangal tulad ng Lifetime Achievement Award, Executive of the Year, President's Award, National Sports Association of the Year, Mr. Basketball, Miss Volleyball, Miss Football at ang Tony Sidayaw Awards. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Carla Abellana, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast. At para sa ating balitang showbiz, 28th Asian Television Awards ay sinapubliko ng ilang program sa Pilipinas. Nominado ang detalye mula kay kapartner Justin Nazario. Isinapubliko na ng 28th Asian Television Awards ang mga nominado para sa kanilang magiging awarding ngayong January 12 hanggang 13, 2024 sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Nominado mula sa Pilipinas para sa Best Single Digital Program o Short Film ay ang Siargao Day and Night at Jack Logan Real Talks. Ang Coke Studio Season 6 naman para sa Breast Branded Content. Ang K-Love ni Ian Takahashi ang nominado mula sa Pilipinas para sa Best Cinematography, Drama, or Fiction. Ang PTV News Tonight, The Final Word, at The Eye of the Eagle Primetime ang mga nominado para sa Best News Program category, habang ang The View from Manila ang para sa Best Current Affairs Program. Sa Best Talk Show ay nominado ang Karina Interviews, habang Summer Blast 2023 para sa Best Entertainment. Sa Best Quiz or Game Program category ay ang Imagination at Sinong Manok Mo. Ang Drag Den with Manila Luzon ang para sa Best Reality Show, Beast of Asia 2 para sa Best Children's Program, at The Game para sa Best Sports Program. Sina Joey Gilas at Charms Espina ng PTV maging si Rico Hizon ang para sa Best News Presenter Anchor category, habang sina Pia Hontiveros at Corina Sanchez para sa Best Current Affairs Presenter, sina Gab Bayan, Kathy Yang at Pia Guano Mago ang nominado para sa Best Talk Show Host, sina Maha Salvador at Melay Cantiveros ang para sa Best
quiz or game show host, habang sina Manila Luzon at Danny Yo sa Best Entertainment Presenter o Host. Samantala, sa Best Leading Male Performance ay nominado si Jake Cuenca, si Iza Calzado naman sa Best Leading Female Performance. At yan ang ating showbiz news para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Yung si Nazario, kapartner mo sa balita at serbisyo. At yan na po ang nakalap na balita ng DZRD Sunshine Radio. At SMNI News North Luzon News Center ngayong araw ng Martes, 14th ng November, taong 2023. At para sa ating Christmas countdown. 41 days to go, mga kapartner, bago sumapit ang Pasko. At syempre maraming salamat sa ating co-pilot, Engineer Richard Manuel, at sa buong pwersa ng DZRD 981 at SMNI News North Luzon News Center. Maraming salamat sa ating butihin at mahal na Pastor Paulo Sigubri sa pagkakataong binigay sa atin ng makapaghatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas sa ating mahal. Ito si Kumar J. Miguel Mendoza, abangan yung kapihan, balitaan sa Sunshine. Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Anak, anong radyo yung pinakikinggan mo? Siyempre, Nay.